TV at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. May it be isang mambabatas o dalawang hindi naniniwala sa kakayahan ng mga kabataan, but sa kabuuan naman, dalawa lang silang hindi naniniwala. I'm coming from our advocacy. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH
Rapido, hataw, hataw, balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Josa Cruzat, Jessel Ricafort sa RH Rapido, hataw, balita. Balita. Rapido, hataw, balita. Balita. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ika-22 ho tayo sa buwan ng Marso taong 2026. Sa mga ulo ng ating balita, panibagong mega oil price increase nakaumang sa Martes. Taas singil sa kuryente ibinabala ng ERC sa gitna ng gyera sa Middle East. Presyo ng ilang klase ng gamot posible ring tumaas ayon kay Doc Leachon. Halos 100,000 tricycle drivers sa Metro Manila nabigyan na ng ayuda ayon sa DSWD. Ayuda distribution sa mga PUB drivers sa mga lalawigan. Lalarga na raw ho yan matapos ang Semana Santa. Department of Agriculture tiniyak ang sapat at matatag na supply ng pagkain sa gitna ng global oil crisis. RH Rapido, hataw, balita. Balita. RH Weather News. Maaliwalas na panahon ho yung mararanasan sa bansa ngayong araw pero may tsansa ng localized thunderstorm. Epekto ho yan ng umiiral na easterlies. Ayon sa Pag-asa, posibleng isolated rain shower at sa severe cases naman maaring magdulot yung mga pag-ulan ng pagbaha at pagguho ng lupa o yung landslide. Samantala mahina hanggang katamtaman hangin yung pwedeng maramdaman sa silangan at hilagang silangan. Walang binabantayan na bagyo o low pressure area ang Weather Bureau sa ngayon. Sa heat index naman, tinataya ho na mararanasan yung 40 degrees Celsius sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur at Cotabato City, Maguindanao. Kasado na naman ang double-digit na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo po yan. Sa pagtaya ng oil industry sources, maglalaro sa 16 pesos hanggang 18 pesos ang taas presyo sa kada litro ng diesel habang 9 pesos hanggang 11 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Posible naman tumaas ng 15 pesos hanggang 18 pesos ang kada litro ng kerosene. Inaasahan na muling uutay-utayin ang implementasyon ng mega oil price hike. Bunga pa rin yan ng gyera sa Middle East at sadsad na halaga ng piso kontra dolyar. Oy, hindi raw ho ligtas yung sektor ng kalusugan sa matinding epekto ngayon ng gulo sa gitnang silangan. Sa panayam mo ng DZRH, sinabi ng public health expert na si Dr. Tony Leachon na posibleng tumaas din yung presyuhan ng gamot sa Pilipinas. Paliwanag ni Doc Tony, ilan sa mga gamot inaangkat sa ibang bansa katulad ng cancer at sa sophisticated drugs. Anya apektado rin yung healthcare services, gayon din yung mga laboratory dito. Pakinggan ho natin yung naging bahagi ng panayam kay Doc Tony Leachon. Tumaas ang exchange rate ng ating piso 60 pesos to $1. Mga ngahulugan, pag nag-import tayo ng mga healthcare facilities or healthcare medications, mahal ang babayaran natin. At kung ikaw ay si Juan de la Cruz at 800 pesos ang sweldo mo at ikaw ay na-hospital at wala kang HMO, saan ka pupunta para magbayad dun sa hospitalization mo? Kahit middle. Nagbabala naman ang Energy Regulatory Commission o ERC sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East at ang mataas na demanda ngayong tag-init. Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino 1, ang gulo sa Middle East ay posibleng magdulot ng domino effect sa presyo ng coal, natural gas at langis na inaangkat ng bansa. Dahil dito inaasahang tataas ang generation charges na direktang ipinapasa sa monthly bill ng mga consumer.
Samantala, pinag-aaralan na ng ERC ang staggered collection o ang unti-unting paniningil ng dagdag presyo sa loob ng ilang buwan sa halip na isang bagsakan upang maibsan ang bigat sa bulsa. Hinigpitan din ang pagbabantay sa mga power plant at sa electricity spot market upang maiwasan ang anumang manipulasyon sa presyo o yung tinatawag na price fixing. Magsasagawa ho ang Department of Social Welfare and Development ng special payout para sa mga tricycle driver na hindi nakakuha ng 5,000 ayuda mula sa pamahalaan. Ayon ho kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, may mga lehitimong tricycle driver na hindi napabilang sa listahan ng mga lokal na pamahalaan. Muling magtatakda raw yung kanilang kagawaran at mga LGU sa Metro Manila kung kailan isasagawa ang nabanggit na payout. Kasi po, si DSWD nagsasagawa ng deduplication process para makita na hindi tayo nagbabayad ng doble. Kasi alam naman, Des, maraming mga family names sa atin very common. Halimbawa, De La Cruz lang. Possible na 2 o 3 pangalan, pareho sila, pero nagkakaiba na lang yan sa birth date at sa middle name. Kaya hinihingi po namin yon. Now, we return those lists na incomplete sa mga local government units and then kinuha nila yung karagdag informasyon mula doon sa mga TODA and then re-encode doon sa ating system. And that was the only time na nagawa ni DSWD yung pong deduplication process. So, nahuli yung pong payout para po sa kanila. Tiniyak naman ng opisyal na pare-pareho lamang yung tig-5,000 ayuda na makukuha ng mga PUB driver sa iba't ibang mga lalawigan na target masimulan sa susunod na buwan. Paunang tulong lang ito mula sa gobyerno at iko-konsidera pang kung dadagdagan o kung kailangan pa raw na madagdagan. Rapido, hataw, balita. Pilipinas ang ating oras, 12:17 ng tanghali. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy RH. Pilipinas ang ating oras, 12:23 ng tanghali. RH Rapido Hahataw Balita Balita. Kamara tungkulin na ipagpatuloy yung impeachment proceeding sa bansa ayon kay Congressman Ridon. Detalye RH12, Manang Melky Rigunan. Manang Melky. Cecil at John, tungkulin ng Kamarang isulong ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte para ng mga problema ng bansa lalo na sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Depensa ito ni Bicol Saro Party List Representative Eddie Ridon, miyembro ng House Justice Committee, sa puna ng ilang sektor na magiging abala na naman sa impeachment gayong may mga krisis sa gitnang silangan. Ang Ridon, ginagkukulang ang Kamara at sa katunayan naging prioridad ang pagtalakay at pagpapatibay ng bill para masisindi ay pinapataw na excise tax sa mga produktong petrolyo. Bukod pa dito ang ilan pang economic measures para makahanap ng mga paraan na mabawasan ang pasanin ng mamayan lalo at walang makapagsasabi kung hanggang kailan tatagal ang krisis sa gitnang silangan. Narito si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Committee on Justice, sa panayam ng isyung pambayan. Tumatakbo po yung economic relief measures katulad po ng removal po ng excess taxes on petroleum products. In fact, pipirmahan na po ito ng Pangulo ng Pilipinas habang nagtutuloy po yung pong accountability mechanisms ng Kongreso katulad po ng impeachment proceedings po natin. So, hindi po natin ito pinagbabangga. Ito po ay sabay na in-undertake
ng atin pong Kongreso. No? So, in the last 2 weeks, nangyari po yung accountability measures on impeachment, pero nangyari din po yung pong pagpasa nito pong removal of excise taxes and petroleum products. At inaasahan po natin as soon as mapirmahan po ito ng Pangulo ng Pilipinas, ay at most 10 pesos per liter po yung po mababawas doon po sa ating kasalukuyang binabayaran. Dagdag pa ni Ridon, hindi pwedeng itanggap ang accountability mechanism kasi kasamputan ni Vice President Sara Duterte dahil pananagutan niya na magpaliwanag sa pondo ng gobyerno. Ako si Mills Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Makibalita tayo sa sunog na sumiklab dyan sa Barangay UP Campus, Quezon City na umabot sa ikalawang alarma. Follow-up report mula kay RH5, Val Gonzalez. Val? Diyos na nasa mahigit o humigit kumulang 20 pamilya ang nawalan ng bahay sa mahigit 1 oras na sunog na sumiklab sa Block 11, Pook, Palaris, Barangay UP Campus, Quezon City kaninang umaga. Sa report ng Quezon City Fire Department, nagsimulang sunog sa 2 palapag na bahay ng isang Mario Maraya tapong alas 8 ng umaga kanina. Pawang mangyayari sa light material sa mga kabayan ng mga informal settler families kaya't mabilis na kumalat ang apoy. Ayon kay Barangay UP Campus Chairman Bong Mapala, elektrikal ang inihinalang pinagmulan ng sunog dahil sa isang miyembro ng pamilya Maraya na nagcha-charge ng kanyang cellphone. Isa namang lalaking residente ang nagtamo ng sugat sa kamay habang tumutulong sa pagapula ng apoy. Sabi ni Chairman Mapala, pansamantala munang mananatili sa covered court ng barangay ang mga nasunugan habang isasagawa pang pagpupulong sa pamunuan ng UP Diliman kung papayagan pang magtayo sa lugar ang mga ISF. Narito't panoorin at pakinggan natin si Chairman Mapala. Ng bahay mismo na si Mr. Mario Maraya, nagsimula yung kanilang sunog doon sa kanilang ikalawang palapag. Allegedly, as per sa Mr. Maraya, electrical daw ang pinagsimulan. Ang Barangay UP Campus naman hindi nagpapabaya sa paalala dahil bago pa dumating yung ating buwan ng Marso ay nagpaalala na kami, nagpaikot na kami, nag-announce na kami na ito parating na naman yung Fire Prevention Month. Nag-flyers kami, nag-ikot yung aming fire volunteer para maiwasan yung sunog pero sadyang hindi talaga maiwasan dahil sa bigla pangyayari. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Most wanted ng Northern Samar na nahaharap po sa kasong panggagahasa na huli ho dito sa Kamaynilaan. Detalye RH3 po, Jane Galit Bantayan. Jane. Naaresto naman sa Santa Cruz, Manila sa ikinasang manhunt operation ng otoridad ang itinuturing na top 1 most wanted person dito sa lalawigan ng Northern Samar. Itinuturing itong most wanted person sa provincial level dahil sa kasong kinakaharap nito na panggagahasa sa isang minor de edad dito sa probinsya. Ang nasabing wanted ay isang senior citizen, 64 na taong gulang residente ito ng Las Navas, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP Las Navas, January 23, taong kasalukuyan nang magbaba ng warrant o bares ang korte mula sa Regional Trial Court. Branch 22 law ang Northern Samar at walang piyansa na inilagak para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Pansamantala muna itong dinala sa Police Station 3 ng Santa Cruz, Manila at inihahanda na rin ito upang i-turn over dito sa lalawigan ng Northern Samar. Patuloy na hinihikayat ng mga pulis ang komunidad na patuloy na magkipag-ugnayan sa kapulisan kung may nalalaman na mga wanted na matagal nang nagtatago sa kanilang mga lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang Philippine deer o usa muling namataan sa iba't ibang lugar dyan po sa Marinduque. Detalye ibalita mo RH5, Val Gonzalez. Val. Babalikan ho natin mamaya yung report ni RH5 Val Gonzalez. Daguan muna natin. Nawawalang mangingisda ho sa Baho de Masinlog, Zambales
nasa gitna ng mga otoridad. Detalye RH37 Dani Kumilang. Dani. Nasa gitna ng Philippine Coast Guard PCG ang isang nawawalang mangisda matapos ang 5 araw sa karagatan sa isinagawang maritime patrol at search and rescue operation nitong Marso 2026 sa Baho de Masinloc, Zambales. Ang 32 anyos na biktima mula sa Wawanway, Subic ay naiulat na nawawala matapos hindi makabalik ang kanyang sinasakyang bangka. Natunton ang kanyang kinaroroonan sa tulong ng BRP Cape San Agustin, kung saan kalaunan ay namataan ang bangka sa layong halos 79 nautical miles kanluran ng Capon Grande. Bandang alas 4:07 na ng hapon, matagumpay siyang nasagip at nabigyan ng paunang lunas. Ligtas din ang kanyang bangka at isinakay sa sasakyan ng dagat ng PCG na kasalukuyang patungo sa Subic para sa maayos na turnover. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin ang report ni RH5 Gonzales patungkol po dun sa Philippine Deer na muling namataan sa iba't ibang lugar dyan po sa Marinduque. RH5, Val Gonzales. Val. Diyos ay tinuturing ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na isang tagumpayang muling pagkakakita o sightings ng Philippine Deer o Rosa Mariana sa ilang bayan sa Marinduque. Ito'y sa kabila ng matagal nang ikalang ubos na ang lahi ng Philippine Deer. Ayon sa DENR, nakumpirma ito matapos ang serye ng Biodiversity Monitoring System sa pamamagitan ng camera trap sa barangay Malibago at Makulaknit. Sabi ng DENR, bahagi ito ng mas pinalakas na SEPA o Communication, Education and Public Awareness Campaigns ng Marinduque Wildlife Sanctuary Protected Area Management Office, katuwang ang mga residente. Sa tala ng Marinduque Wildlife Sanctuary, 10 usa ang naitala sa barangay Makulaknit noong 2025 at may mga bakas din ng mga paa sa bowak at karatig na mga lugar. Tandaan nila ito ng mas malawak na ang kanilang mga tirahan. Sa kabila nito ay patuloy anilang banta mula sa iligal na pangangaso, poaching at pag-atake ng mga asong ligaw. Kabilang ang insidente noong December 28 kung saan nasugatan ng isang babaeng usa sa Balagbag Range. Dahil dito ay mas pinaigting na ngayon ng DENR ang pagpapatupad ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001, ang pangunahing batas ng Pilipinas na nangangalaga, nagbibigay protection at namamahala sa mga wildlife at kanilang tirahan. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Rapido Hataw Balita Balita. Oras natin 12:33 ng tanghali. Ang oras. May it be isang mambabatas o dalawang hindi naniniwala sa kakayahan ng mga kabataan, but sa kabuuan naman, dalawa lang silang hindi naniniwala. I'm coming from our advocacy. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews,
to the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. RH. Pilipinas ang ating oras, 12:38 ng tanghali. RH Rapido Hahataw Balita Balita Umano'y data breach sa eGovPH system pinabulaanan ng DICT. Detalyeng ibalita mo RH5, Val Gonzalez. Val? Babalikan ho natin yung report na yan galing ho kay RH5 Val Gonzalez. Dumako ho muna tayo sa iba pang detalye ng ating mga balitaan. Kailangan ng ipakita ng mga benepisyaryo ng Indigent Senior Citizen Program yung kanilang national ID sa pagkuha ng pensyon simula sa susunod na buwan.
Ayon sa Department of Social Welfare and Development, bahagi ito ng akbang ng gobyerno na gawing pangunahing ID ang National ID ng Pilipinas. Kasabay nito magtatayo sila ng Philippine Identification System Registration sa mismong araw ng payout. Paglilinaw ho ng kagawaran para lamang ito sa mga benepisyaryo ng kanilang programa na walang regular na pinagkakakitaan. Sa ilalim ho ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, may 1,000 pisong matatanggap ang mga lolo at lola na merong sakit o kapansanan. Tatapusin na ng Department of Social Welfare and Development ngayong linggo ang distribusyon ng tulong pinansyal sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na nasa higit 98,000 tricycle drivers na o 81% ang kabuuang benepisyaryo ng nabigyan ng 5,000 pesos na ayuda. Ayon kay Dumlao, meron na lamang natitirang 18,000 na tsuper ang hindi pa tatanggap kasama ang 6,000 na magkakaroon nga po ng special payout matapos umailalim sa verifikasyon ng mga pangalan. Kasi po, yung DSWD nagkasagawa ng verification process para makita na hindi tayo nagbabayad ng doble. Kasi alam naman Des, maraming mga family names sa atin very common. Halimbawa, De La Cruz lang. Possible na 2 o 3 pangalan, pareho sila, pero nagkakaiba na lang yan sa birth date at sa middle name. Kaya hinihingi po namin yon. Now, we return those lists na incomplete sa mga local government units and then kinuha nila yung karagdagang informasyon mula doon sa mga TODA and then re-encode doon sa ating system. And that was the only time na nagawa ni DSWD yung pong duplication process. So, nahuli yung pong payout para po sa kanila. Mount Bulusan ho sa Sorsogon itinaas sa Alert Level 1. Detalye RH5 Val Gonzales Val. Giselle, alas 12 ngayong tanghali nang maglabas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng pagtataas sa alert status ng Bulkang Bulusan. Mula sa alert level 0 ay tinas na ito ngayon sa alert level 1. Ito'y matapos na magsimula ang sunod-sunod na mahihinang paglindol mula pa noong 15 ng buwan ng Marso. Ayon sa PHIVOLCS, nakapagtala ang Bulusan Volcano Network ng 475 volcanic earthquake kasabay ng inflation sa kanluran at timog silangang bahagi ng bulkan, palatandaan na mayroong low-level unrest. Ayon sa PHIVOLCS, maring maging dahilan ito ng steam-driven o phreatic eruption sa summit ng Bulusan. Bagamat mahinang digasing at SO2 emission na 71 tonelada araw-araw ay pinag-iingat ng PHIVOLCS ang publiko sa posibleng pagbuga ng ASES. Mahigpit ding ipinagbabawal ngayon ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at pinapayuhang maging alerto ang mga residente sa 2-kilometer extended danger zone sa bahagi ng timog silangan ng nabanggit na bulkan. Pinapayuhan din ng mga komunidad sa kanluran na maghanda sa posibilidad ng pagbagsak o asphalt, lalo na ang matatanda, buntis, sanggol at yung mga may sakit. Nananatili ngayong nakatutok ang PHIVOLCS sa Bulusan at maglalabas nila sila ng karagdagang mga abiso sa anumang pagbabago sa kalagayan ng isa sa binabantayang bulkan sa bahagi ng Bicol Region. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Tuloy ho yung pamamahagi ng fuel subsidy ng Department of Agriculture
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga mangingisda. Ayon ho sa DAVFAR, gagamitin ito yung natitirang pondo habang isinasapinal pa yung kasunduan. Sa ilalim nito, inaasahan yung 50 milyong piso pang karagdagang pondo na ibibigay sa 150,000 na mga mangingisda sa Pilipinas. Binigyang diin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. layunin ho ng programa na maituloy ang trabaho o hanap buhay ng mga Pilipino at mas siguro ang seguridad sa pagkain. Pinaplansya na ng Department of Social Welfare and Development ang detalye ng pasisimulang distribusyon ng tulong pinansyal sa mga tsuper sa mga probinsya. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, bukod sa listahan ng mga benepisyaryo kabilang sa inihahanda ang payout sites. Sabi ni Dumlao, umaasa silang gaya sa Metro Manila ay magiging maayos din ang proseso ng pamamahagi ng ayuda sa mga lalawigan. Ongoing yung coordination na ng ating mga field offices, sa mga local government units at iba pang agencies sa regional level para matukoy natin yung mga details na yan. But initially, ang ginagawa ay kinakalap na yung mga listahan para mga umpisa na natin yung pagpaplano, no, kung saan gagawin, magkano yung kakailanganin na pondo, and then ano pa yung mga kinakailangang isaayos na detalye. Again, kasi ang gusto natin, kung paano natin ginawa dito sa National Capital Region na maayos. Ganun din ang gusto natin mangyari sa mga iba't ibang mga probinsya. Of course, much better, no? As much as possible, wala nang mga hiccups na ma-encounter. Arangkada ang pamamahagi ng 5,000 pisong AIC sa mga PUV drivers sa labas ng NCR pagkatapos ng Holy Week kung saan una ring tatanggap ang mga tricycle driver. Posible hong maging mas matindi yung krisis na dulot ng gera sa gitnang silangan kumpara sa nakaraang financial crisis noong nakalipas na taon. Sa panayam mo sa DZRH, sinabi ni dating Finance Secretary Gary Teves na malaki yung magiging epekto ng kakulangan ng supply ng krudo, hindi lamang sa atin kundi sa ekonomiya sa buong mundo yan. At una nang magiging dehado dito yung mga mahihirap na mamamayang Pilipino dahil kasabay ng pagtaas ng presyo ng krudo, yung presyo rin o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Saying noong 1973, oil crisis, 2008-2009, in 1997, financial crisis, mas matindi ito. Mas matindi. Bakit ito mas matindi ho ito? Dahil worldwide po ito. No? Secondly, oil ang umpisa nito, tsaka ang contribution po ng Middle East, no, is quite large to the entire inventory of and supply of oil, no. At saka ang tatamaan nito pagkatapos yung fertilizer, yung pagkain. So kung nagkasama na yung pagkain tsaka oil po, itong pinaka-biggest component sa ating inflation rate, talagang malaki ang tama nito sa ating mamamayan. At lalo na ito sa ating mga poor and underprivileged. Kaya talaga mag-prepare po tayo, no? At dapat magkasakripisyo po tayo. Sa iba pa nating mga balita, umano'y data breach sa eGovPH system pinabulaanan ng DICT. Detalye RH5, Val Gonzalez. Val? Diyosa, itinanggi ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang ulat ng umano'y data breach sa eGovPH platform. Ayon sa DICT, walang beripikadong paglabag sa core system ng eGovPH matapos ang isinagawang technical assessment. Agad na nagsagawa ng pagsusuri ang National Computer Emergency Response Team at eGovPH team kabilang ang checking sa system log, access controls at network activities. Sabi ng DICT, lumalabas din sa investigasyon na walang ebidensya ng malawakang pagkuha ng personal o KYC data o Know Your Customers data ng mga users. Dagdag pa ng DICT, ang mga naiulat na insidente ay isolated cases lamang at konektado sa third-party components na hindi nakakaapekto sa pangunahing sistema. Sa kasalukuyan,
Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DICT sa National Privacy Commission kung saan mas pinaigting pa ngayon ang cybersecurity measures upang matiyak ang kaligtasan sa datos ng publiko. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. RH Rapido Hataw Balita Balita. Pilipinas ang ating oras, 12:49 ng tanghali. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing Linggo, alas 3:30 ng hapon. Ang ating oras, 12:53 ng tanghali. RH Rapido Hataw Balita Balita. RH
Municipal Health Unit ng NAI Cavite nagsagawa ho ng blood donation drive kasabayan ng Blood Hero Month kasama ang DZRH Operation Tulong. Detalye Isa Gabriel ng DZRH Operation Tulong. Isa. Tama ka dyan, kasama Giselle. Muling umarangkada ang Mass Blood Donation Team Partnership ng DZRH Operation Tulong sa isa pang partnership dito sa NAI Cavite. Alas 9 pa lang ng umaga ay nakapila na ang mga nagnanais na magbigay ng dugo. Gayon din ang pagsisimula sa pagtanggap ng tao para sa screening na nagnanais na makibahagi sa ating isinagawang blood sa kasabay ng isinasagawa nilang Blood Hero Month. Pinangunahan ito ng Municipal Health Unit ng NAI Cavite sa panguna ng kanilang bloodletting coordinator na si Mr. Rian L. Omipon. Dumating din sa naturang gawain ng alkalde ng bayan ng NAI Cavite na si Alkalde Romel Magbitang na siyang nanguna sa pamamahagi ng pagkilala sa ating mga naging partners at inaasahan din na makikilahok sa pamamagitan syempre ng pagdodonate ng dugo sa ating mass blood donation drive. Kasama Giselle, kasama Josa, kasabay nito na mahagi rin ng wheelchair sa naturang programa ang lagi rin nating nakakatuwang sa pagtulong sa ating mga kababayan, ang Emilio Aguinaldo Masonic Lodge No. 31 sa pangunguna ng kanilang Worshipful Master Randy Ronald Blau. Ang ating blood donation drive ngayong araw ay bahagi pa rin ng pagpapatuloy ng isinagawa natin kahapon na simultaneous blood donation drive sa Taytay Rizal, Mandaluyong City at Malasiki, Pangasinan. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin ang ating bloodletting drive dito sa NAI Cavite hanggang alas 2 ng hapon. Kaya naman para sa ating mga kababayan na malapit lalo na dito sa Stadium Shopping Strip Event Area sa Munting Pino, NAI Cavite, tara na po at samahan niyo po kami para makatulong pa tayo sa marami nating kababayan na nangangailangan ng dugo, lalo na sa ganitong sitwasyon na labis na kailangan ang pagbabahagi ng dugo para makapagdugtong ng buhay. Kasama pa rin ang ating Wonder Woman, Miss Maybe Nauhan, at syempre ang napakabogi nating driver ngayong araw na si Kuya Mike Lumaban. Wala pa rin dito sa NAI Cavite, ito si Isa Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nananatiling matatag ang supply ng agricultural products sa kabila ito ng epekto sa ekonomiya ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sa panayam ng DZRH News kay Agriculture Undersecretary Asis Perez, sinabi niya na panahon ngayon ng anihan kaya wala dapat pangambahan sa supply. Gayunpaman na makakaapekto pa rin ang banta sa krisis ng langis sa magiging presyohan ng mga produkto ngayon. Paliwanag ni Perez, naging mainam ang timing ng pagtama ng gera sa Iran ngayon dahil sumakto ito sa panahon ng anihan kaya hindi sobrang tataas ang presyo ng mga ito. Pero matatag yung supply dahil nga tumama naman itong krisis na ito sa panahon ng anihan, no? Nag-aani tayo ng palay. Kaya yung ibang mga lugar ay patapos na, yung iba ay nag-uumpisa pa lang, kami nagtapos na. Marami tayong supply. Meron tayong sapat na supply ng palay and therefore yung bigas natin hindi tayo mamamrobal in the next 2 to 3 months, no? Inatasan ho ng Philippine Coast Guard yung lahat ng kanilang hanay na paigtingin yung pagbabantay sa lahat ng pantalan. Ayon ho kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, magdadeploy sila ng 17,000 na mga tauhan para sa kanilang offland biyahing ayos sa Semana Santa ngayong taon. Layunin anya nitong matiyak yung kaligtasan at seguridad sa inaasahang dagsa ng mga mananakay na uuwi sa kani-kanilang mga lalawigan. Rapido Hahataw Balita Balikan na ho natin ang mga ulo ng ating balita. Panibagong mega oil price increase na kaumang na naman sa Martes. Taas singil sa kuryente ibinabala ng ERC sa gitna ng gyera sa Middle East. Presyo ng ilang klase ng gamot posible ring tumaas ayon kay Dr. Nelia Chon. Halos 100,000 tricycle drivers sa Metro Manila nabigyan na ng ayuda. Ayuda distribution sa mga PUB drivers sa mga lalawigan.
Lalarga na daw ho yan matapos ang Semana Santa. At Department of Agriculture tiniyak ang sapat at matatag na supply ng pagkain sa gitna ng global oil crisis. Rapido, hahataw, balita, balita. At yan na po ang kabuuan ng isang oras nating balitaan dito ho sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Kami po ang inyong nakasama. Ako po, Giselle Ricafort. At sa pangalan ng mga nakatawang natin sa Radio TV Tech at sa News Center, ako po si Josa Cruzat. Isang minuto bago mag-alauna ng hapon. May it be isang mambabatas o dalawang hindi naniniwala sa kakayahan ng mga kabataan, but sa kabuuan naman, dalawa lang silang hindi naniniwala. I'm coming from our advocacy. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigi
umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.